Yun, sa wakas. Ayos na, oh. Nasat-sat na ulit. Ngayon lang na free ang aming barbera. Parang hindi ko masaya. Parang hindi masaya ang customer, ah. Kalibre na naman ang 100 bucks. Yun, ang aming last customer. Pag-milk tea tayo na. May pang-milk tea na naman. O pang kape. Ayoko na ng kape. Ayun ang kape. Kagabi hindi nakatulog. Ilang araw na. Anong oras na ba yung kagabi tayo nakatulog, Mi? Parang alas 4 ng umaga. Tapos pagising ni Mami, sa 8:20 na. 8:30 yung appointment sa simbahan kay Johan dahil nga doon sa kanilang mga parang preparation for first communion ni Johan. Kaya yun, late sila. Yun, hello guys, paalis na naman tayo ngayon. Alas 3 na pasado. At tara, nasa taas na yung dalawang bata. Yun. Yun, hindi maayos-ayos naman ang itsura ko ngayon. So dahilan talaga kung bakit na persahan yung gupitan. Kasi nga, may kami mamaya, may company gathering kami mamaya. Pero ngayon, hindi pa tayo pa downtown. Kasi meron pa tayong iba pang lakad. Iba talaga pag Busy. Busy life. Hectic ang schedule ng mga artista. Yeah. Hindi kasi merong may ate lang pa kaming birthday party. Sa special friend. Birthday kasi ni Joriel. And nag-held siya ng parang party dito sa hotel. Sa hotel, sa 32nd. So tingin ko magdi-deerfoot tayo. Tapos exit tayo ng 32nd. Happy birthday, Juriel! Happy birthday sa aming kapatid. Shout out sa iyo, Joriel. Matupad na sana ang iyong mga wishes. Sana mag-enjoy ka today. Kasi Anong hotel nga yun? Sheraton Cavalier. Sheraton. Ayan, Sheraton. Fancy naman ang name. Doon tayo. Kawait kami lahat kasi Naisip ko sa Sheraton, yung kama. Oo nga eh. Sheraton din. Tapos mamaya, pag uwi, diretso naman ako sa, sa company event namin. Hindi naman tayo mahilig umattend sa mga party-parting ganun. Ngayon kumbaga parang gusto ko lang i-enjoy, ma-experience, ma-enjoy. Kasi, it's your first time. Oo, kasi first time. So parang 50th anniversary, parang yun yung sineselebrate 50 namin. 50 years na yung nila yung company. Kumpanya namin. Yun talaga yung celebration. So parang may mga dadayo dito sa Calgary. Yung kumpanya namin kasi talaga Quebec. Mga French talaga ang niyan. French speaking yung mga may-ari niyan. Yung mga boss nila pupunta. Yung mga CEO. President. Yung president. Yung president. Tsaka yung mga lawyers. Ewan ko kung sino. So hindi ko pa rin alam. So kagaya nga sabi ko, hindi at saka, naman... first time nyo lang magkakaroon ng ganyan, Yun nga. Kaya attendan mo talaga, sulitin mo. Sabi kasi ng mga ng mga kasama kong matatagal na before, and they used to go out, mga company gatherings na ganyan. Kaya lang dumating yung pandemic. Tapos doon sa mga hindi nakakaalam, dumating kami dito sa Canada, is pandemic. At yun din yung panahon na na-hire ako dito sa pinagtatrabahuan ko. So ako, hindi ko na talaga na-experience yung mga paglabas ng mga empleyado. Kasi usually, kung meron kami mga sineselebrate, doon lang sa kumpanya, gano'n. Dati, lumalabas daw talaga sila. So hindi ko na-experience yun. Ngayon, may experience. Kaya ngayon lang talaga ako, itatry ko lang, kumbaga, malaman kung anong klase. Kami naman, sa company namin, every year naman meron kami tuwing Christmas. So siya, parang Thanksgiving party ang ginagawa. Kami, pag mga ganyan, puro palagi doon sa lunchroom lang. At naka-uniform pa kayo. Kami talaga, syempre
magbihis ng medyo formal. Pero ngayong December, instead na ano lang, yung center lang namin ang mag-gather, buong Calgary ang ano ngayon. Malaking event. Malaking event, oo. Formal pa. Yeah, nakagila. May gila night kami. Kami naman ay casual lang kasi magiinom lang kami. Magiinom lang. Buti nga ako mapainom lang isang basong ano eh. Isang basong whiskey dun eh. Ano lang kami, pero sa downtown kami mamaya. Malapit lang din dun sa ano eh, sa may Calgary Tower. Salt Lake, pangalan na. Eh bale, ang ginawa nila, nag-arrange sila ng bus na pipick up ng mga empleyado, ng mga tao doon sa company. Eh parang nonsense din naman sa akin kasi magdadrive pa ako ng 20 minutes papuntang kumpanya para sumakay doon sa bus na pupuntang downtown. So parang nagloko lang ako kasi liligoy lang siya. Mas malayo pa. Isang sakay ka lang sa train. Oo, samantalang itong dito sa tinitira namin, yung bahay, kung tutusin, walking distance lang sa Southland train station. Tapos, isang sakay ka lang, doon na yung baba mo sa mismong Calgary Tower, malapit. So, magte-train na lang ako. Hindi na ako para mag-bus doon sa ino-offer nilang bus ride galing kumpanya. So, see you. Puntahan natin muna ang birthday party ni Joriel. Lugi nga lang ako, hindi ako makakachibog ng marami dito. Babawi na lang yung 3. Tingnan nyo guys ang paligid. Nakakaiba kasi yan, makikita nyo yung dry pa yung paligid. Lagas na lahat ng dahon pero isang beses pa lang pumatak yung snow, light na wet snow. And then after noon, wala na ulit forecast ng snow. So parang delayed na naman ang patak ng snow ngayong taon na. Parang last year din ano? Last year, pero last year, nandito si Lola Abanon eh, no? Nag-birthday ako ng wala rin snow. Pero bago siya umalis, after 3 days, nagbumagsak na. Bumagsak na. Oo, ganun nga. Pero unusual kasi usually guys talaga dito, talagang November na ganito nag-i-snow ng maigi. Minsan nga daw September, inapatak na. Eh ngayon, sipin nyo, November, ano na. Tapos may nakita akong post nung isang araw eh. Yung, ito daw ang 1st October sa Japan na yung Mount Fuji ay hindi covered ng snow. Sa month ng October. In 100 plus years. Parang ganun. Parang napaka weird, no? Or unusual. Ano na yan nga iba na, climate change. Epekto ng climate change talaga, ng global warming. Umiinit na talaga ang umiisot na rin ng winter. Kaya hindi natin alam kung pag bumuhos naman ng snow, hindi natin alam kung gaano naman sabi kalala. Sabi may napanood ako na ang ngayon taong to daw, ang winter 2024 ay La Nina. La Nina winter. Kaya parang nadidelay pero nakakatakot. Pero last year, in general, talagang yung kabuuan, sobrang konti lang talaga ng snow na pinatak. Konti ang snow. Kaya maraming mga farmers din ang parang... parang nagtagtuyot sila. Dito na tayo guys, tingnan lang namin kung anong room nga ba yung pupuntahan namin. Tayo. Naka-white kami kasi yung motif. Ang lamig sa labas. Dito na kami. Itong view dito. Ito pala ang pwesto nito. So yung nakikita yung malaking kalsada na yan, ay yung Barlow Trail. Yung dinaanan natin kanina. Yun naman ay 32nd papuntang Deerfoot Trail. At dito yung room saan si Joriel magsi-celebrate. Untog na.
Kami kauna ang uuwi, sayang naman. Wala eh. Meron din kasi akong ano eh, event na atinan. Patukan! Pakipatukan! Kabilang mata naman. Na, nagpaalam na kami, eat and run lang. Si Kuya pinandalas pa kayo dessert. Sarap na legit plan. Tinikman ko rin ng isa. Wala eh. Sa halip makapag-stay pa sana ng matagal, kaso ayun. So pauwi na kami at late na rin ako dun sa aking ate ng mamaya. 11. Dalawang event in one day. Lady driver. Siya naman ang aking lady driver ngayon. Wala, hindi kami nagtagal dun sa birthday party ni Juriel eh. Gawa nga nitong company event na atinan ko. So ngayon ako naman ihahatid nila sa train station. Isang ano lang naman siya, isang sakay lang ng train. Late na siya. At late na ako kasi alas 6 ang call time. 5:57 na. 6:30 na ako dadating doon. 6:30. Filipino time eh. Nandun na lang ito. Hindi ko alam eh. Siyempre, Canada time yung mga yon. Oo, Filipino time. Wala eh, sa mga tropa, sa shift namin, walang may balak pumunta. At saka yung iba hindi nakapagpa-reserve. Yung sa RSVP ba, hindi sila nakapag ano. Eh ako naman, book ko na kaya tuloy na. Kasi abot ko pa sa 6:02. Nabas? Oo. Kaso bibili pa ako ng ano, ay na train, kaso bibili pa akong ticket. Bill sa'yo. Tap mo lang agad. Dahil sa Southland train station. Nakabili na ako ng ticket. Parang matagal-tagal na nung huli ako nag-train ride dito ah. Tandang-tanda ako pa dito sa Southland station. Nung nag-start ako magtrabaho doon sa Southeast. Eh wala pa nga sasakyan noon, mga panahon na yun. Ayan, 9 minutes bago dumating yung sunod na bus. Wala pa nga sasakyan noon. Ang pasok ko ay 11 ng gabi. I think 11:30. Nag-aantay ako dito sa train station ng train ng mga 10 ng gabi. 6:07 na, pero maghihintay pa ako ng 7 minutes bago dumaan yung train papuntang downtown. Late na tayo nito. 2,000 years later. Lamig, grabe. Late na tayo. 6:30 na. 6 PM yung event. Late na tayo guys. Nasaan na ba yung linchak na yan? Oh, congratulations on the good. Are you on vacation? Perfect. I'd like to have a salad. Hi! How are you? Go, amigo!
Pasayaw tayo doon na wala sa oras. Dahil ilan tayo. Pero uwi na ako. Sobrang enjoy naman guys. Yun, pauwi na tayo ngayon. Ito, nandito tayo sa busy street dito sa sa downtown. Nakita nyo naman, ang ganda ng mga pailaw, ano? Look at that. Nag-ano pa dito. Paglakad dito ng gabing ito. Uwi na tayo. Masigla pa dito sa downtown tonight. Mag-alas 9 na. Pero nakatatlong bote na tayo. Kaya oras na para umuwi. Bukas overtime na naman. Alright, see you guys. Ilang minuto rin na nilakad natin galing doon sa Salt Lake. 1 minute meron na tayong tren. Nakikita ko na yung Somerset train. Yun. Yan tayo sasakay guys. Pa uwi ng South. At bababa tayo ng Southland Station. The next Somerset Bridlewood train is arriving. Please stand behind the yellow line. Yan na yung train natin. Sakay na tayo guys. It's 9 PM. Okay, see ya. Luwag na ng train sa gabi na. Walang kalaman-laman. Uwi na rin tayo guys. Southland Station na tayo. At nakikita nyo ba yung pumapatak? May maliliit na snow na pumapatak. Pakita ko sa inyo. Yun no. Pumapatak siya na maliliit na snow. At kailangan ko ng bilisan kasi si Mami nandito. Hihintay niya ako. Pick upin niya ako dito sa train station.